tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagsasaling teknikal. Ano nga ba ang pagsasaling teknikal? Ito ay may kinalaman sa siyensya, pangkalikasan man o panlipunan at maaari ring sa pang-akademiko na nangangailangan pa rin ng mga espesyalisadong wika. Higit kailan pa man, ngayon ang panahon ng pagsasalin, bunga ito ng mabilisang pagbabagong ibinunsod ng industrialisasyon ng ika-20 siglo na lalong umigting sa paglakas ng globalisasyon ng ika-21 siglo. Isang puwersang tuluyan na nagpapaloob at nagpapalawak sa pangangailangan sa pagsasalin ng mga teksto at dokumentong maituturing na may katangiang teknikal. Itinakda ng kasalukuyang merkado ng lipunang global ang kagyat na pagpapalitan ng mga impormasyong kalimitang nagsisilbing batayan ng mga desisyong pangkomersyo. At sapagkat nabura na nga ang mga linyang geographical na naghahati sa mga pamayanan at lipunan, biglang nagkaroon ng espasyo ang malayang palitan at talaban ng mga wika at kultura. Kalimitan, nakatali sa mga tekstong teknikal ang pagpapakahulugang ibinigay sa pagsasaling teknikal. Dahil itinuturing na informative o referential ang mga tekstong teknikal, inaasahan na ang pagsasalin ay maging technical din ang dating. Ibig sabihin, dapat walang puso o ayon nga sa isang kaibigan, dapat wakabu o walang kabuhay-buhay o sa isang salita, boring. Sinasabing kinakailangan na ang pagsasalin ng mga tekstong technical ay hindi mabahira ng anumang damdamin. Hindi dapat magkaroon ng katangiang expressive o effective. Maisalin lamang ng tama ang impormasyon ay sapat na. Ang tanong, sapat na nga ba ang maisalin lamang ang impormasyon o mensahe ng isang akda? Madalas ipagpalagay na ang pagsasalin teknikal ay isang gawaing sadyang nakapokus lamang sa impormasyon, terminolohiya at ekstruktura ng mga pangungusap. Nakakalungkot isipin na hanggang sa kasalukuyang pagdagsa ng mga komersyalisadong proyektong pagsasalin sa lokal at pandaigdigang merkado, nananatiling makitid pa rin ang pananaw ng nakakarami tungkol sa pagsasaling teknikal. Iniisip ng marami na madali lamang magsalin ng mga tekstong teknikal basta't may diksionaryong bilingual o espesyadong diksionaryong, marunong sa mga wikang kasangkot, may sapat na oras at kilo-kilong lakas ng loob, maaring nang sumabak sa pagsasalin. May mga pangyayaring kapag napansing marunong magsalita ng wikang Filipino ang isang individual, binibigyan na kaagad ng proyekto para sa pagsasalin. Basta't nagpi-Filipino, pwede nang magsalin. Bunsod ito ng kagawiang paniniwala na madali lamang ang anumang gawaing pagsasalin, na ang pagsasalin ay isang simpleng pagtumbas lamang ng mga salita mula sa simulaang lingwaheng patungo sa anumang tunguhang lingwahe. Narito ang ilang kalimitang halimbawa ng mga alam na nating tekstong teknikal. Una ay ang mga textbook. Pangalawa ay gabay at manual. Pangatlo ay ang encyclopedia. Pang-apat ay mga artikulong siyentipiko at akademiko. Panglima ay mga patakaran o pamamaraan at iba pa. Narito naman ang iba't ibang uri ng mga material na maituturing ding may katangiang teknikal. Una, mga dokumentong legal. Pangalawa, technical reports. Number 3, brochures. Number 4, mga liham. At panglima, mga katitikan ng pulong. Pang-anim ay mga taunang ulat or annual reports. At pang-pito, mga manuskrito ng mga talumpati at panayam at pang-walo ay ang mga survey, forms at iba pa. Dumako naman tayo sa pragmatics ng salin. Pansinin na ang estilo ng salin sa pampublikasyong bersyon ay umaayon sa kahingian ng estruktura ng pangungusap na nasa karaniwang ayos sa Filipino. Hanggat maaari,
iniwasan ang paggamit ng panandang pangkayarian na "ay" upang maging maikli, natural at madulas ang salin. Sa makatuwid, lihis ang estruktura ng pangungusap sa bersyong ito sa estruktura ng wikang Ingles. Sa ibang salita, mas ginagamit ang estilo ng lengguwahe ng wika ng target ng mambabasa kaysa sa estilo ng lengguwahe ng may akda. Sunod naman ang konteksto ng salin. Ang saliksik papel na isinumiti ay bunga ng pag-aaral na kolaboratibo ng mga lumahok sa paglikom at paglilinis ng datos na ginamit para masubok ang trigram ranking. Kinakailangang matiyak at masunod ang mga kahingian sa anumang pananaliksik gaya ng rekisito sa pagbuo ng abstract na pag-aaral na may limitasyon sa bilang ng mga salita at pagbabalangkas ng mga bunga ng pag-aaral. Dapat ding i-consider ang mga teknikal na salita o rehestrong panlarangan sapagkat dapat ding isaisip na ang mismong pag-aaral ay may pinanggalingan, disiplina at may itinakdang pamantayan ang publikasyong piniling mamahagi ng bunga ng pananaliksik. Sunod naman ang intensyon ng orihinal na author o salin. Layunin ng grupo na nagsagawa ng pananaliksik at nagsulat ng artikulo na mailathala at nang sa gayon ay mapalaganap ang iba't ibang pananaliksik na isinagawa ugnay sa MT Software Development para sa wikang Filipino. Ang Malay ang kaisa-isang journal sa Filipino ng DLSU Manila. Binibigyang konsiderasyon din ang isyu na ang mga pananaliksik kaugnay sa wikang Filipino ay kinakailangang ma-disseminate at maipaabot sa kaalaman hindi lamang ng mga technical experts na maka-Ingles, kundi higit sa lahat, nararapat na maging ang mga guro at practitioner ng wikang Filipino ay maabot ng naturang kabatiran o update ng pangkaalaman. Ang usapin ng abukasyang pang-akademiko versus abukasya ng popularisasyon ay mataman pang sinisipat at hinihinga ng payo mula sa iba't ibang larang. At ang huli naman ay ang target ng mambabasa ng salin. Inaasahang ang mga magbabasa ng salin kung sakali man at ilathala ng publikasyong Malay ay sinumang marunong magbasa sa wikang Filipino, mga guro at practitioner ng wikang Filipino na maaaring nasa Pilipinas at ibang bansa. Kung gayon, makatwiran lamang na mas bigyang konsiderasyon ang estilo ng pagwiwika ng mga inaasahang target na mambabasa bagamat hindi maikakailang sa wikang Ingles kadalasang naaangkla ang disiplina ng teknolohiya. Ayon nga kay Wales 1969-95, the notion of translation competence is aptly assessed in transfer situations that require at least some degree of adaptation to new and challenging textual demands. Dagdag pa niya, kailangan ng tagasalin na matutong i-consider ang mga tinatawag na accommodatory situation na maaaring mangailangan ng tinatawag na structural adjustment at kung kadalas ay textual manipulation. Ibig lamang ipakahulugan ni Wales na hindi kailangang dikahon ang pagsasalin. Malaya ang kamay ng tagasalin kung paano niya matitiyak ang kapakinabangan dulot ng materyal na isasalin niya. At doon lamang po nagtatapos ang aming pagtatalakay tungkol sa pagsasaling teknikal.